DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:02. Talaga naman, oh. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Inakusahan ng Philippine Navy ang China na pinoprovoke talaga ang mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea upang magpaputok ng baril. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesman ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, ginagawa ng China ang lahat ng pambubuli para masabing nauna ang Pilipinas na gumamit ng dahas at armas. Sinabi ni Trinidad na sa kabila ng pagiging mga barbarians ng mga Chino sa West Philippine Sea, walang balak ang hukbong dagat ng bansa na gumamit ng dahas o unang magpaputok. Dahil malinaw daw po sa ating tropa na ang paggamit ng pwersa sa pagtupad ng misyon ay hindi otorisado. Maliban kung self-defense o pagtatanggol sa sarili. Yun na nga. Tiniyak po ng opisyal na hindi sila magpapaprovoke sa paulit-ulit na pangaharas ng China tulad ng ginawa nitong nakaraan sa Ayungin Shoal kung saan ay sinampahan, inakyat pa ang mga bangka ng Pilipinas, ninakaw ang mga baril at nagdulot ng pagkasugat ng 8 miyembro ng Philippine Navy at ang isang nga rito ay naputulan pa ng daliri. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Ay. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Sana po ay ayos na ayos lang kayo mga kababayan. Yung mga taga-subaybay po natin sa YouTube. Okay ba kayo dyan? Huwag kayo nag-aaway. Okay magbigay ng mga opinion. Yung kung pwede, yung mga matatalinong opinion. Magpalitan ng kuro-kuro. Okay yun. Pero yung may sasabihin ka, gagamit ka ng mga terminong nagmumura. Para lang sumikat. Para sumikat. Name call. Yung mga comment na ganyan, iwasan na natin yan. Mga comment na gano'n. Yung matalinong pakikipagtalastasan. Yun ang maganda. Kaya natutuwa ako sa ibang mga YouTube viewers natin na matalino ang mga minumungkahi. Hindi yung, oy!
Kanyan, mga duwag yung mga sundalo na yan. Oo nga, gano'n. Oo. Wag gano'n. Wag Oo, gano'n. mga duwag yung mga sundalong Pilipino na yan. Hindi man lang lumaban. Hindi man lang lumaban. Sinasaktan na sila. Hindi man lang pumalag. Oo. Mga duwag. Ibig sabihin nun Ganon. ay yun yung ugaling bata. Ugaling bata yan. Ugaling At bata. kung titingnan nyo naman, yung ginawa talaga na yun ng mga sundalo natin, napakatinding pagtitimpi. Sobrang hirap nun, sa totoo lang. Napakatinding pagtitimpi yung kanilang ginawa. Ako nga nanonood lang ako, nagagalit ako Hindi gusto ba? kong manugod Totoo yun. Nanonood lang ako pinapanood ko lang yung video na yan na gusto kong mamaril Hindi ba? Gusto kong Totoo di ba? yun. Totoo yun. Pero- Maiisip mo talaga. Pero yung mga sundalo natin, ang tinding pagtitimpi yung kanilang ginawa. Isip-isipin mo kung Bacheros, yung alam mong tinatapakan na yung dangal mo. Yung dangal mo. Yung dangal mo, tapos may nasaktan pang kasama mo, Oo. naputulan ng daliri, Mm-mm. na para kang pinasok sa... alam nyo yung parang kanyan parang pamamahay mo. Oo. Parang Bahay pamamahay mo, tama, na, tama ka, kumbachero. na pinasok ka na sa Pinasok ka. pamamahay mo, sinampahan ka na At dinaluhong kayo sa sarili mong tahanan. Oo, grabe po yun. Kahit na siguro hindi ka mananalo, gagawa ka ng Lalaban hakbang, at lalaban ka Oo. Pero ang ginawa po ng Pero mga sundalo natin, karuwagan ba yung ginawa ng mga sundalo natin? yun, yung matinding Hindi. pagtitimpi, yun po ay Ang isang tindi na. virtue po yun Oo. Virtue Patience na, is a virtue. Tama ka, kumbachero. Alam kasi nila, Diba? kumbachero, yung misyon. Oo. Ang misyon ay gawin kung ano yung tungkulin nila na makarating yung resupply mission para dun sa BRP Sierra Madre. Oo. Yun. Tapos, ang bilin, huwag kayong mauna. Oo. Huwag magmimitya ng karahasan o dahas sa mga sundalo o Coast Guard na Chinese. Ngayon ang kanilang ginawa. Ayun, kahit na inaambanan sila ng mga bolo, mga itak yun Oo. Nakita ko itak. Tas may mga sibat. May sibat pa. At ang pinakamatinding nung una hindi ko alam na nung mga unang inilalabas ito, hindi ko alam na sinampahan Oo. na pumasok doon sa loob ng bangka ng Pilipinas Nung matindi pala, yun. buti may mga video na ganito, kumbachero, Oo. kasi alam ng China na may mali silang ginawa. Alam niyo Oo. alam mo ang dahilan ba't namin nasabi 'yon? Ura-urada naglabas ng statement Ayun tinan mo. Ayun Same day, kumbachero, naglabas ng statement ang China at sinasabing ginawang kami ng masama ng Pilipinas. Oo. At nag-react kami, Nauna. may controlled measures kaming ginawa. Ganun. Nakipag-unahan sa media. Nakipag-unahan sa media para damage control. Alam nila may kasalanan silang ginawa. Ito mali ito at I'm sure itong ginawa ng China na to ay may realization sila dahil wala pong kahit sinong matinong Pilipino at matinong tao ang kakampi sa kanila sa ginawang ito. Pero meron pa ring mga Pilipino na kumakampi sa China. Proxy war yan ng Amerika at ng China Oo. Ewan ko lang kung bakit pati si Senator Amy Marcos. Ba't ba naging ganun gano'n ang- na si Senator Amy? Ano ba nangyari sa taong iyon? Senator, pwede ka ba namin makausap at baka kaya- ipaliwanag mo nga sa amin paano naging proxy war Oo. ng US at ng China itong nangyayari ngayon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi natin kine-claim ho yan Oo. Hindi tayo nakikipag-agawan sa claim dyan. Atin yan Atin po talaga yan. Hindi natin kine-claim. Iba yung pag sinasabi mong may claim tayo dyan Ibig sabihin, nasa... Yun, para siyang up for grabs. Pinag-aagawan pa at may kailangan pa ng settlement. Kailangan pang ayusin. Nasa loob ho yan ng exclusive. Way inside our exclusive economic zone. Tapos sasabihin mo na proxy war yan ng Amerika at China. Paano nangyari yun? Yuel, pakibigay mo nga dito yung item na binasa mo kanina tungkol kay Senator Amy. Nakakuan ako Nagulat ako dun Nahulog ako sa upuan. Sabi ko kay John, ba't ba nagpepreno ka? Hindi ako nagpepreno, boss. Paano naging proxy war? Ano ba yun? Teritoryo ba ng Amerika yun na inaagaw ng China? Teritoryo ba ng China yun na inaagaw ng Amerika? May mga sundalo ba ang Amerika doon sa lugar na yun, sa tagpong yun?
May mga sundalo ba ng Amerika sa West Philippine Sea? Sa Wala. Scarborough Shoal, sa Ayungin Shoal, at kung saan-saan pa. Paano Yun. naging proxy war yun? Yung item, Baka naman may paliwanag, kumbatsero, Baka si na hindi Senator natin Amy. na hindi natin na alam o hindi natin nauunawaan. Baka meron siya impormasyon na hindi natin Senator, nababatid. ipaliwanag nyo nga sa amin, paano bang ganun? Eto, meron kasi siyang binanggit kanina nung binasa ni Yuel. Mm-mm. Sabi ko kaya, Anong oras mo binasa yan, ano, Yuel? Dalawang minuto bago alas 4:30. Grabe yun. Ito po yung sinabi ni Senator Amy ayon sa artikulong sinulat ni Mayora Giselle Ricafort. May ano ba yan? May voice clip ba May yan? voice clip. Baka may voice clip dito ha. Oo. Ito po yung sabi ni Senator Amy Marcos. Pinayuhan Rod! Kala ko ba si Giselle yan? Akala ko. ni Senador Amy Marcos ang mga Pilipino na huwag sumabit sa gusot ng Amerika at China. Huwag sumabit sa gusot Oo. ng Amerika at China. Oo. Tama naman. Oo. Ba't naman tayo makikisabit sa kung talagang nag-aaway ang Amerika at China? Tuloy ang basa. Sa gitna ito ng patuloy na pagsiguro ng Amerika na maaaring igiit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa oras ng armed attack sa West Philippine Sea. Ayan na, West Philippine Sea pala yun. Oo. So West ang Philippine tinutukoy talaga niya ay Atin yun. sa sitwasyon sa West Philippine Sa Sea. West Philippine Sea. Oo. Muling idiniin ni Marcos na dapat protektahan ang mga Pinoy sa panganib Oo. at giyera. Oo. So ayaw niyang magkagiyera. Talaga? Sino ba Oo, may sino gustong ba? magkagiyera? Sino Sino bang may gusto niyan? ungguyang gustong magkagiyera sa Pilipinas? Mm. Kaya dapat manaig ang kalmadong pananalita at pag-iisip at kalkuladong mga desisyon. Teka, parang naging press release bigla. Sabi nito, ipinayo pa ni Marcos Ayan. Magpayo nga kayo. na huwag magpadalos-dalos sa paghahayag ng damdamin kaugnay sa panibagong agresyon ng China sa mga sundalong Pinoy. Huwag magpadalos-dalos sa paghahayag ng damdamin. Ano yan? Kapag kahit sinong makapanood yan, mag-iibang mag-iiba talaga yung magkakaroon ng reaksyon at hindi mo maiaalis sa isang mamamayang Pilipino na mag-react sa ganyang tagpo, kumbatsero. Tuloy ang basa. Sinabi ni Senator Amy Marcos na ano? hindi dapat magpadala sa dikta ng Amerika ang administrasyon habang ipinaglalaban ng karapatan sa West Philippine Sea. Ayun nga talaga ang basa niya, kumbatsero. Itong mga kilos ng Pilipino na to ng administrasyon ay dikta. Dikta ng So dikta ng Amerika Mm-mm. na ipagtanggol natin ang teritoryo natin? Ewan ko, kahit na siguro tanggalin natin sa equation ng Amerika dito, automatic naman na sa sarili mong bakuran, pagka may pumasok sa sarili mong bakuran, tatayo ka. Kailangan mong kahit magbunga nga ka man lang. magipagtanggol ang sarili mo. Ang sarili mo. Ito pa, kahit na may video na po, at nakita niyo na putulan ng daliri yung isa nating kababayan, nakita po natin sa video, sinampahan ng mga Chinese ang sasakyang pandagat ng mga Pilipino. Ang sabi po ni Senator Marcos ay ganito, dapat anyang hintayin munang magsalita ang mismong mga sundalo nakasama sa nabalam na resupply mission para malaman ang totoo. Nagsalita na nga. Ayan na nga. At nasa ospital nga yung isa di ba? Naputulan ng daliri. Sinabi ni Marcos na kailangan ding magsagawa ng sariling investigasyon at mga panayam para makakuha ng mga ebidensya at beripikadong report. Na ano? Ngayong iba-iba ang bersyon ng kwento. May pinaniniwalaan pa kaya ibang bersyon si Senator Amy dito? Sa linya ng kanyang salita na yan, parang may iba siyang narinig na bersyon. Kaninong bersyon yung narinig niya? Baka yung unang bersyon. Baka yung bersyon ng China. Yung unang bersyon na inilabas ng China. Sige, mas mainam nga, ibigay natin, Senator Amy. Ikaw mismo ang magpatawag ng hearing. Ikaw mismo magpatawag ng investigasyon. Actually, maraming nagtatanong, kumbatsero, si Senator Amy bilang chairperson
ng Senate Committee on Foreign Relations, Mm-mm. dapat matagal lang nagpatawag ng hearing tungkol sa una, dun sa secret agreement, Mm. ng nakaraang administrasyon at ng China Mm-mm. tungkol sa Kaya West nga. Philippine Sea. Pero Oo. hanggang ngayon, wala. Wala. Oo, Walang wala investigasyon. nga eh. Walang investigasyon. Ano Wala po. nangyari dyan? Kaya alam niyo naman si Senator Mig Subiri, siya ang pangulo ng Senado hindi naman siya mag-uutos kung ano ang iimbestigahan ng chairman Oo, nasa chairman pa rin Nasa yun chairman yan Nasa chairman po yan. Kaya malulungkot tayo kapag ang mga lalo pat opisyal ng gobyerno at inihalal inihalal ng mga Pilipino ng mga Pilipino para maging isang national national government official tulad ng senador ganito ang na parang ang tono ay pumapanig sa kumakalaban sa nang-aagaw. Hindi tayo nang-aapi actually inaapi tayo hindi natin dito sila kalaban hindi natin sila itinuturing na kalaban. Tayo ang kinakalaban nila at inaapi. Oo, kitang-kita naman po doon. Pero ganun pa man, gusto nating makausap si Senator Amy Marcos. Baka naman meron tayong hindi nalalaman na alam niya. Na alam niya na baka makumbinsi rin tayo. Baka makumbinsi tayo sa kanyang stand na ito. Kaya Senator Amy, Mother, pwede bang tawagan mo si Senator Amy? Alam mo naman, ganun kami ni Senator ganun kayo, pero ganun din kami ni Senator Amy. Hindi mo ba ganun? Iba kami. Ganun kami ni Senator Amy. Dati, ewan ko ngayon. Ewan ko na ngayon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Yung palang sinabi nitong si Presidential Spokesperson Harry Roque, oy, Senator, Congressman, Senator, Secretary Attorney Harry Roque, tinatawagan din natin yan isang araw po pa. namin kayo, baka po pwedeng makasagot kayo. Inilalagay nyo lang daw sa scene zone. Scene zone. Ang mga messages ni Mother, ni Yuel Dine, mula nung kayo'y aming gustong makausap at makuha ang inyong panig para sa patas na pagbabalita. Dahil baka kayo'y sinisiraan lang Baka kayo'y biktima lang ng demolition job dito sa ginagawa. Bakit napunta sa puguan ang mga papeles na may kinalaman sa inyo at do sa dati ninyong executive assistant na isinama, inihingi pa ng pahintulot para mabigyan ng visa, travel documents at makapaglakbay sa Europa. At hindi lang pala isa. Not once. Not twice. Ganun? Oo, ang dami pala. Na biyahe? Na dami palang biyahe. Ganun? Pachero. Oo. Totoo ba? Wala namang masama kung talagang kailangan yung ganung mga biyahe. Kaya nga ang gusto nating malaman yung panig ni dating Secretary Harry Roque na nagsabi rin na ngayon ay ang magiging opposition leader na ay ang nagbitiw na Education Secretary Sara Duterte. Sabi po ng Liberal Party, hindi totoo yan. Hindi pwedeng maging leader ng oposisyon. Bakit? Bakit naman hindi pwede? Si VP Sara Duterte. Bakit naman hindi pwede? Actually, ganun din ang tinanong ko. Tinanong ko doon sa binabasa kong item. Bakit hindi pwede? Bakit? Ito po pala yung headline ng ng Philippine Daily Inquirer. VP Duterte as opposition head. Tanong question mark. Not so fast. Sabi daw po ng Liberal Party. Bakit? Bakit ba nila nasabi yun? At sino ba nagsalita niyan? Meron pong tagapagsalita na ngayon ang Partido Liberal at ito po si Senator Laila de Lima. At ang kanyang sinabi ay ganire po. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Senator Laila de Lima na siya po ngayong tumatayong tagapagsalita ng Partido Liberal. Narito po. The real opposition, ang totoong oposisyon, has a foundation of accountability. Ay may pundasyon ng pananagutan. Accountability, transparency, pagiging transparent, and concern for the people. At malasakit sa mga mamamayan.
and concern for the people. Nabasa ko na pala. Nabanggit mo na pala. Which, tayo. Eto na, pansinin po ninyo. Akala ko, Eto na, which cannot be seen hindi makikita in VP Sara's track record. sa track record ni pangalawang Pangulo Sara Duterte. And her resignation At ang kanyang pagbibitiw did not come ay hindi dumating with any na may anumang change in principles. pagbabago sa prinsipyo. Parang medyo matindi rin palang magsalita ito si Lela. Si dating Secretary Lela. Ikaw ba Lela naman ang Dilima. ma-incarcerate ng napakahabang panahon? Sa 6 na taong nakakulong yan. Nasa paniwala mo'y ikaw ay walang kasalanan. Talaga namang tatalas ng gusto ang iyong pananalita. Makapaghahasa ka ng gusto doon. Yun, ano sabi? Wala daw foundation ng accountability, transparency at pag-aalala sa mga mamamayan. Ito hong si VP Sara, si dating Senador Laila De Lima nang sabi niyan, at ito raw po kanyang resignation, wala namang anumang hibo. Walang anumang hibo ng pagbabago ng prinsipyo, ng kanyang prinsipyo. Ayun. Ang sabi niya, kaya hindi raw ho pwedeng maging matawag man lang na opposition head. Itong si VP Sara. Higit sa lahat, may karugtong pa pala. Aba, mayroon pa palang Higit sa lahat, taong bayan ang inuuna ng oposisyon. Hindi ang pagpapalawak at pagpapanatili sa kapangyarihan. Hindi ang pagtatanggol sa wanted na religious leader o pagpatay sa libo-libo. Masakit nga pala magsalita ito si sabi na sa'yo. Laila De Lima. Ikaw ba naman ang makulong ng mahabang pa? Naulit. Lalo namang hindi ang pagbubulag-bulagan sa pang-aapi sa ating mga mangisda at pang-aagaw sa ating teritoryo ng mga dayuhan. Masakit nga ba? Masakit. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Bago mo lang pisilin yan, kumbachero, panghuli lang. Ako'y nasa paanig ng parang nasa naniniwala ako doon sa sinabing yun ni Senator Laila De Lima. Bakit naman? Dahil sa panahong ito, meron talagang biglang nagiging oposisyon kahit na dating kasama. Dahil dating kasama ng partido o ng administrasyon, dahil sa hindi naibigay yung gusto, naku po, kakalas. O kaya pinalayas. Tapos sasali sa oposisyon. Oposisyon na ako. Ganon. Dahil hindi lang nakuha yung kanyang gusto, mag-uoposisyon na. Bagay, tama. Meron hong mga ganyang pangyayari sa atin. Maraming ganyan. Tanong mo si Vic Rodriguez. Ganun ba si Vic Rodriguez? Ganun ba si Vic Tanong mo si Rodriguez? Trixie Angeles. Ganun ba sila? Ay, sus. Tanong mo, hindi ba? Ando na sila sa mga campaign. Kakampi. Hindi, dati silang kakampi ng, hindi lang kakampi. Hindi lang. Talagang kasama sa kusina. Nung hindi maibigay yung gusto, kumabila o nag-over the backot at nagdeklara ng silang ay opposition na. Ganun na ba ngayon? Ganun. Hindi na nga tama si Senator Lala, hindi na dahil sa prinsipyo. Pakinabang na. Ganun na nangyayari. Nako. Those gone were the days na pag nakinig ka sa oposisyon, masisiyahan ka. Talaga. Yung totoong oposisyon. Oras po natin, Aichi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Diap, Gohun, 6:25 ng umaga, ACS Balita. Susunod na!
aasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent. Araw po ngayon ng Biyernes, 21 ng Hunyo 2024. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Airport cleaner na nakawalis ng dollar bills Uy! na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Wow! Nakasilid po sa isang pares ng maruming medyas. Hindi Wow, naman ang talaga naman. Boracay, pasok sa best island destination sa Asia ngayong taon. Ay, sorry. Paok pinafree sa AMLAC ang lahat ng ari-arian ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pride Tebes pansamantalang nakalaya matapos maglagak ng 600,000 pesos sa kasong terrorism financing. Amerikanong sex convict na nagpalit pa ng pangalan na aresto sa NAIA sa ikatlong pagtatangka na pumasok ng bansa. Gustong gusto dito, no? Oo. At isa patay, 2 sugatan sa gumuho o nag-collapse na steel bridge sa Davao City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. sa ating ACS Good News. Isang pares ng maruming medyas ang nawalis ng isang airport cleaner sa NAIA Terminal 3 at isinoli ito sa Lost and Found section ng paliparan. Ang dahilan, ang maruming medyas ay may dollar bills na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Oba, tinan mo na yun. So how many dollars yun, kumbachero? 1.1. Ang dollar kasi, pinakamalaki na nila ay 100, di ba? Oo. $100 $100, bill. yes. Oh, So ilang piraso yun? Marami yun, marami yun. Maraming piraso yun. So kung 1.1 million, mga kanyan, mga bigit kumulang 20,000 dollars yan. So ilang piraso yun? Kaya nga Mga 2,000 piraso yun. Times, magkano na ba ngayon? Hindi, 200 piraso. Magkano na ba ang dollar ngayon? 58, Bumaba pa uli eh. 58.78. Oh, 58.78. Oo. Matindi, no? Ayos. Nasa 18,700. Almost $20,000 nga. Oo. Saan kaya nagwalis yan? Ituro nga sa atin. Meron pa bang, saka yung ang kagandahan, Makapagwalis-walis nga dyan. nakalagay sa maruming medyas. Oo. Di bali na. Oo, Di bali kahit marumi. dati pagka maruming, Oo. Ngayon. ngayon, asan na may maruming medyas dyan? Talaga, no? Ito pong maruming medyas na to ay may dollar bills na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos ayon sa cleaner, tagalinis na si Rosalinda Celero. Rosalinda. Rosalinda Celero. Celero. Yan. Tandaan nyo yung pangalan na yan. Yan. Rosalinda Celero. Nawalis niya ang maruming medyas sa ilalim ng isang gang chair na ginagamit ng mga pasahero, ngunit hindi nito agad napansin ang dollar bills. Hanggang sa makita niya sa dustpan na nakabukol yung medyas. Yung medyas, Oo. Okay. Nang Tapos? pulutin nito ang medyas, laking gulat niya at nasabi niya na, "What? OMG! na may laman itong 202, tama, 202 na piraso ng mga dollar bills na ang halaga ay umaabot ng $18,000 o katumbas ng mahigit sa 1 milyong piso. Teka muna, hindi puro 100 to, kumbachero.
O hindi puro 100 kasi $18,000 may napabaryahan na. Napapalitan na. Pinuri naman ni MIA General Manager Eric Jose Ines Sisilero sa ipinita nitong katapatan sa tungkulin. Meron bang gano'n? Eto sa'yo. Kaya nga pinatatawagan ko si GM Ines baka sakaling sabihin, eto sa'yo. At meron na bang umangkin nung pera na yun? Baka nga ano. Baka sabihin ni Kuya Mel Magno, yan siguro yung nahanap kong maruming medya sa bahay. Kaya pala, hindi ko makita. Kuya Mel Magno, hindi ba may madumi kang medyas? Kaya lang, anong terminal ba ito nangyari? Terminal 3. Kuya Mel, nasa Terminal 1 ka na. Pero congratulations sa ang galing yan, si Rosalinda. Rosalinda Silero. At dapat mabigyan din ng pabuya itong mga ganito. Tama, yan ang mga kailangan binibigyan ng pabuya. Kung naiba-iba lang yan na kumbatsero, kung tayo lang yan, makikita nyo pa ba yung maruming medyas na yan? Ewan ko lang. Ito raw pong sabi ni GM Ines, ay pararangalan sa flag raising ceremony sa July 1. July 1st. Ayan. Congratulations at mabuhay ka at dumami sana ang iyong lahi, Ma'am Rosalinda Silero. Alas 6:37 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Alam nyo ba na nananatili ang nananatiling world famous ang Boracay Island sa mga nangungunang top beach destination sa buong Asia. Ito po ay ayon sa 2024 Destination Reader's Choice Award. Ang pinakasikat na beach destination na ito sa bansa ay matatagpuan sa bayan ng Malay Aklan at napanatili nito ang ranggo bilang 5th best island destination sa rehiyon. Ang Boracay ay isa sa dalawang destinasyon sa bansa na napasama sa listahan ng Destination. Ang isa ay ang Palawan na ika-9 na pwesto. Ayan, ang Palawan talaga, napakaganda. Kaya pag ikaw ay napagbawalang pumasok sa Palawan, ang laki ng nawala sa iyo. Ang laki talaga ng mawawala sa iyo. Ang laki ng mawawala sa iyo kapag ikaw ay napagbawalang pagka na-ideklara ang persona ng Dahil dito, umaasa si Malay Mayor Frolivar Bautista na mas maraming turista ang magtutungo sa Boracay ngayong taon. Sinabi nito na nalagpasan ng Boracay ang 1.8 million tourist arrival target noong 2023 nang umabot sa mahigit 2.1 million ang bumisita sa island resort. Ang Boracay Island ay kasama rin sa Time Magazine's 50 World's Greatest Places at sa World's Best Islands sa Condé Nast Traveler's Reader's Choice Award. Alas 6:39 ng umaga, ipinag-utos po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa lahat ng assets o ari-arian ng sinalakay na Pogo Hub ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. Pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin, Chairman ng PAOK, ang freeze order sa lahat ng assets sa loob ng 46 na gusali sa loob ng compound kabilang na ang mga nakaparadang sasakyan. Pinatutukoy din ng PAOK sa AMLAC ang iba pang assets na maaaring isama sa freeze order. Nakalaya na sa custody ng pulisya si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves matapos magpiyansa ng 600,000 piso para sa tatlong bilang o sa 3 counts ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Si Henry Teves ay kapatid ng pinatalsik na dating Congressman Arnie Teves na ngayon ay nakapiit sa Timor-Leste. Ayon kay Major Nazarino Emia, hepe ng CIDG Negros Oriental, kusang sumuko si Teves sa kanilang tanggapan kahapon ng umaga matapos maglabas ng arrest warrant ang hukuman sa Cebu. Gayunpaman, kaagad ding pinalaya ng CIDG si Teves kahapon ng hapon makaraang magpiyansa nga at lagdaan ni Dumaguete City RTC Judge Gerard Pagya ang kanyang release order. Isinangkot ang dating gobernador sa iba't ibang terrorist activities tulad ng harassment at pagpatay kay Governor Roel Digamo noong March sa Negros Oriental. Alas 6:40 na ng umaga,
Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Isang Amerikanong sex offender na nagtangkang muling pumasok sa bansa ang naaresto matapos mabuking ng Bureau of Immigration na nagbago ito ng pagkakakilanlan at pangalan sa kanyang pasaporte. Ayon kay Immigration Commissioner, nakakuha ng passport. Malamang Na nagpalit ng identity. Meron nga akong kilala, congressman ngayon eh. Iba yung pangalan niya nun sa passport. Sa passport niya? Blue passport yun ha. Ano ba ibig sabihin pag blue? US visa yun. US? US visa to eh. US passport? Amerikano to eh. Ayon Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, dumating si Kent Thomas Kusajewski, 59 years old, sa NAIA Terminal 1 galing sa Vietnam. Ipinakita nito ang kanyang US passport na may pangalang Blade Tyler na nagkataong nasa derogatory list din ng immigration. Ayun ang pagkakamali niya. Doon talaga. Gumamit siya ng ibang pangalan na meron din palang record. Ayun. Unang naaresto ng BI ang kanong sex offender noong 2015, ngunit na-deport. At noong 2021 ay nagtangkang muling pumasok sa bansa sa pamamagitan ng Mactan Airport pero naharang din ng mga alertong tauhan ng immigration. Akala ko naman kumbatsero, itong kanuon na to na sex offender, si Kent. Ganda pa naman ang pangalan mo, Kent. Kent, by me love. Parang Superman ka. Clark Kent. Yung bang nagpalit man siya ng pangalan, nasa kote siya dahil meron tayong matinding biometrics database. Yung pala, nagkataon lang, yung ginamit niyang pangalan, may record din. May record din. Tatanga-tanga din. Nagpalit ka lang ng pangalan, yung pang pinili mo. Ano ba yan? Pedophile ba yan? Malamang. Sex offender eh. Talaga Gusto naman. mo dito sa Pilipinas ha? Papakilala kita sa isang kakilala ko eh. Nagalit sa mga pedophile. Alas 6:42 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya. Mata na ba mo diya? Gising na ba kayo? Sa Davao, isang steelman ang nasawi habang sugatan ang dalawa nitong kasamahan ng bumagsak ang steel bridge sa Panakan, Davao City. Lumitaw sa investigasyon na kabilang ang 3 biktima sa gumagawa sa tulay nang bumigay ang brace ng column at tumama sa kanila. Nakilala na sawi na si JP Oftanya, 19 anyos. Habang ang mga sugatan ay sina Ian Harol at Rogelio Rojas. Dahil sa insidente, pansamantala munang itinigil ang paggawa sa tulay. Ayon kay Captain Hazel Tuazon ng Davao Police, dapat tiyakin ng mga construction workers ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusot ng safety gear upang maiwasan ang katulad na aksidente. ACS Yun po Balita. sa mga motorista po natin na nakikinig po sa atin, taxi driver ka man, o private motorist, o kaya grab driver, o kaya tricycle driver, basta ikaw driver, dalhin mo yung sasakyan mo, pumunta ka dun sa tabi ng Vista Mall sa Phil-Am Village sa Pote Road, Barangay Pamplona 2. Ulitin ko ha, sa tabi ng Vista Mall, Phil-Am Village sa Pote Road, Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Meron tayong mas malakas stickering at hindi lang may chance ang magkaroon ng sticker ang sasakyan mo. Mamimigay din doon ng pera ng salapi. Si Sherwin Alfaro. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:44 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Engineer Tony Nanggel, lampas na sa 12 minutes. 10 minutes na lang bago ang alas 7 ng umaga. Magbibigay daan kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara Duterte para makapagtalaga ng mas karapat-dapat na kalihim ng DepEd. Ito po ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Francine Castro
hindi nila daw kasi naramdaman na mahigit 2 taong panunungkulan ni Duterte. Masakit din magsalita Saka itong pa si... Congresswoman Franz Castro grabe. Nag-resign na nga. Oo. Ano daw, hindi naramdaman? Hindi raw naramdaman. Giit ni Castro, At tila ito raw pagkakataon para makapaglagay ng mas karapat dapat. Mas karapat dapat. Ay, alam mo na, ibig niya sabihin. Giit ni Castro, tila hindi alam ni VP Sara ang tunay na mga problema sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas dahil bukod sa nagpapatuloy pa rin ang mga ito ay mas lumalala pa ang sitwasyon. Sino tama nga ba? Tama na yung mga ganyan. Sino nga ba? Sino nga ba? Yung Ali Sino nga ba ang pwedeng sino nga ba dahilan at sino dapat sisihin diyan sa resignation na yan? Sino? Tanungin natin si Attorney Larry Gadon. Alas 6:51 ang ating oras. Sinisi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga supporters nito sa nangyaring pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Sinabi ni Gadon na hindi masisisi si VP Sara kung mag-resign at magdusa sa ginagawa ng kanyang ama at mga hired vloggers. May hired vloggers, ha? Oh, sabi ni Attorney Gadon yan, na walang ginawa na kundi tawaging adik at bangag si Pangulong Bongbong Marcos. 6:52, arestado ang isang nasibak na police major matapos mahulihan ng shabu sa isang bypass operation sa Las Piñas City. Sinira na talaga niya yung buhay niya. Nasibak na nga ang police major, nagtulak pa. Nakwelyuhan ni Ivan, si ex-major Reynante Ibon. Malapit sa bahay nito sa barangay CAA Las Piñas. Nakumpiska ang 7 pakete ng shabu na may bigat na 15 grams at naglalaman ng mahigit 100,000 pesos. Kinumpiska na rin ang baril ng dating pulis upang makumpirma kung nakarehistro pa ito sa kanya. Ayun. Patunay lang yan na hindi talaga siya dapat manatili sa hanay ng pulisya. Yun. Sa ibang balita, patay ang isang driver ng van habang 5 ang sugatan ng makasalpukan nito ang isang truck sa Timonan, Quezon. Batay sa ulat ng Quezon Police, nangyari ang aksidente na mag-overtake ang van na minamaneho ni Jaime Alicanio habang nasa kahabaan ng Maharlika Highway. Nang pabalik na ito sa kanyang lane, nadulas umano ang gulong nito at nawala ng kontrol at sumalpok sa kasalubong na truck. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Tinatanong mo Balita. kanina kung Bachero kung ano ba ang halaga ng piso ngayon, palitan, kontra dolyar. 58.78. Ayan na. Bumagsak uli ang bumaba Dollar. ulit ang peso. 58.78. Ayan, kung meron po kayong dollar dyan, alam nyo na gagawin nyo, medyo ipiti-piti nyo muna ng konti. Pero kung talagang kailangan... Good news yan para sa mga pamilya ng mga OFWs, yung mga pinapadalhan ng dollar dito. At sa mga exporters. Ayan, pero bad news po yan. dahil lahat yan ay papatong sa bayarin natin sa kuryente, sa gasolina. Dahil mga imported po yung mga panggatong dyan. At syempre, kumbachero, yung mga ini-import pa na iba pang mga produktong ginagamit natin. Oras po natin, 6 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Let's move and get it on. Hindi natin binabate itong si Sino? Rosalinda Silero. Rosalinda. Marami nagsasabi rin na bakit daw sinuli mo pa. Ang ganda na nga ng ginawa ni Rosalinda. Hindi, kung sa bagay kong Bachero, sa hirap ng buhay ngayon. Lalo pa at ito ay nasa maruming medyas. Maruming medyas. Maruming medyas. Lalaban mo naman. Lalaban mo. Ang tanong ay, ano bang tatak ng medyas na yon? Ayan. Pwede ba GM Eric Ines, pwede ba na ang medyas na ito ay mailagay natin sa museum?
Oo. At ipa-auction. na pinakamaruming medyas at pinakamahal. Pinakamarami, pero pinakaswerteng medyas. Na may laman po na $18,000 na nakabungkos yan eh. Kasalanan ba kung sakasakaling ipinasya ni Rosalinda na idalhin na lang at iuwi at labhan yung medyas na yon at hindi na sabihin na may napulot siyang maruming medyas? Nag-isip pa tayo eh. Sa hirap ng buhay ngayon at lalo na't ikaw yung taong madasalin, mapanalanginin at laging humihiling ng biyaya sa dakilang lumikha. Sasabihin mo, ito na po ba? Ito na po ba yun? Ito na po ba ang sagot mo sa aking mga panalangin? Ayun, di ba? Mapapatanong ka talaga ng ganun. Pero sa isang taong matuwid, isang taong matuwid na lagi nakatulad ni Rosalinda. Natulad ni Rosalinda na ang iniisip niya lagi ang bagay na hindi akin ay hindi ko aangkinin kailanman. Ayan. Oo, sapagkat magkakaroon ako ng kasalanan ng pagiging sakim. Totoo yan. May tinatawag na greed sa aking puso ay hindi ko paghahangaran ang bagay na ito. Kahit na napakalaking tulong pa sa buhay ko at sa pamilya ko. Ayan, malaking kakaiba, pambihira yung ganyang may ganyang paninindigan na kumbatsero. Ang tanong natin ay paano kung walang mag-claim nitong perang ito? Baka ibalik na kay Rosalinda. Diba, walang nag-claim. Walang mag-claim. Kaya nga gusto rin natin makausap si GM Ines. Yung mga ganito, yung mga ganyan. Marami na yan na nangyayari dyan sa airport. May lost and found yan diba? At paano mo mapapatunayan na yung nag-claim ay totoo? Diba? Isusukat ba niya ang medyas sa kanyang mga paa? Patutunayan ba niya na yung amoy ng medyas yun din ang amoy ng kanyang paa? Ayan. Kasi kapag siya ay if someone comes forward at sinabing akin yan, katakot-takot na pag-uusisa yan. Sigurado. Tanong nun, bakit kami $18,000? Pangalawa, idineklara mo ba yung $18,000 na yan? Ang dami sagutin nun. Sino o saan nanggaling yung $18,000 na yan? Ang sinasabi mo ba, kumbatsero, kung pag yung mag-claim yan, baka makulong pa? Malamang. At ang parang tinatakot mo naman yung may-ari. At ang pinaka-importante tanong, bakit ang baho ng medyas mo? Let's move and get pero good news ho yan. At isang pampaganda rin ng imahe ng ating paliparan. Ito pa isang good news. Ating Judith Santo Domingo tsaka si Kuya Judith. Kuya Peter Dinglasan. Secretary Dong Mendoza, ito pa isang good news. Kuya Jerry Espidillo na nagsabing minsan kahit sa medyas ay pinapadaan ng Panginoon ang biyaya. Tingnan mo na kumbatsero. Si Kuya Jerry Espidillo pa nagsabi niya. Hindi kaya magsisi na itong si Rosalinda Silero. Pag narinig tayo at baka sabihin pa sa kanya ng kanyang anak kung meron siyang anak ng asawa. Lalo na yung anak, sabihin niya baka naman bigay ni Santa Claus yan. Malapit na enrollment. Di ba si Santa Claus sa medyas inilalagay. At malapit na enrollment. Malapit na enrollment. Hindi, pero ako naniniwala sa ginawang ito ni Rosalinda ay bubuho sa kanya ang mga biyaya. Ang mga biyaya. Wala siyang mapaglagyan. Wala siyang mapaglagyan dahil sa kanyang kabutihan ng puso. Ayan. Binabati nga po pala natin ang mga magsisipagtapos. Napapasok tuloy si Giselle dito. Ang mga nagsipagtapos pala ng kolehiyo mula sa University of the East sa pangunguna ng kanilang summa cum laude. Ayan. Matindi pala itong si Kyle Cheska Dabilbil. Ay, magaling na si Kyle. Kyle Cheska Dabilbil. Siya summa pala cum laude. Summa cum laude ng University of the East. Na ngayon pala, harangin mo, Yuel dyan, no? Dadaan dyan sa harap natin. Dahil ngayon ang kanilang graduation dito sa PICC. At congratulations. At magandang umaga rin daw kay UE President Dr. Zosimo Zing Batad. Ayun. Ang pagbati mula pa rin kay Ate Judith Santo Domingo. Ayan. At kay Kuya Peter Dinglasan. Marvin Gaye and get it on. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC
Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng mga pangunahing balita. Pilipinas ginagalit ng China para unang magpaputok ng baril sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Navy. Pagiging opposition leader ni VP Sara kinontra ng Partido Liberal. Pangulong Marcos may apila sa mga public servant, huwag sayangin ang mga nasimulan ng administrasyon. Epekto ng La Nina o rainy season, maagang pinaghahandaan ng pamahalaan. Pera na gagamitin sa pagpapagamot sa anak na may leukemia kasama sa naabo sa sunog Ay, sa Bulacan. sus. Sus Mario. At lalaki nagbaril sa sarili matapos patain ang sariling nobya sa Batangas. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng ating mga balita, mamigay na muna tayo ng pera at magdikit ng sticker. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Sherwin Alfaro, go, go, go! Anthony, Jerry, alam nyo ba kung ano yung unang ginawa ni Rosalinda matapos hawakan yung medyas? Ano? Eto, yung nasa camera natin, napatingala na lang siya. Napatingala na lang siya dito sa Vista Mall. Yan, no? Vista Mall. Sa may kahabaan to lang sa Potero, dito sa may Philham Village. Dito yan sa Las Piñas City. Kasi, nung pagtingala ni Rosalinda, na inutas niya yung salitang, ito na ba ang hulog ng langit? Biglang dumilat yung mata niya, pagtingala niya. Pagtingin niya, may CCTV camera. Ayun. So nakita sa CCTV pala yung kung sinong nakaiwan doon sa area. Sa may... ganun ba? Yun, eh. Meron ba? May ganun bang info? Nakita sa CCTV. Nakita sa CCTV kung sino nakapag-iwan. Oo, yun ang tinutukoy ngayon, yung identity nung may-ari ng naturang medyas na naupo doon sa bench at hinihinalang nakaiwan nung naturang pera. Siyempre, hintayin pa rin ang Lost and Found section ng Manila International Airport Authority kung may mag-approach sa kanila sa NAIA Terminal 3 na maghahanap nung nawawalang maruming medyas. Sherwin, pagka ba sa Lost and Found ay may nailagak doon na walang item, wala bang kanyan, walang expiration? Kumbaga meron bang petsa na i-dispose na yan o i-donate na kung saan? May mga ganun bang policy ang airport? May mga ganong may mga ganong parang provisions sa rules ng Lost and Found section ng MIA na kapag hindi na nakita yung may-ari, yung pera na yan maaaring pumasok sa kaba ng bayan. Ganun pala. Sa kaba ng bayan. Hindi ibibigay dun sa nakapulot? Walang finder's keeper, sabi ganun. ganun. Ang ibibigay sa nakapulot ay yung certification.
na siya nagpakita ng kagandahang loob. Wala man lang kahit na wala bang kasama yung certification man lang? Malamang yan, may reward yan. Malamang may reward yan. Nung panahon ni GM Monreal, alam ko may kasamang reward yan at may pakain pa. Saka higit sa lahat, kapag ka ikaw ay nagpakita ng kabutihan ng puso, maipagmamalaking ka ng buong lahi mo ng mga anak mo, kung may mga anak ka. Ayun. Tapos magmamarka na sino ba nakakakilala ng apelidong Silero? Ang kilala ko yung kompositor dati si Levi Silerio. Silerio yun. Ito Yun Silero. talaga nagparka. Pero yung mga ganyang actuations na pagpapakita ng kagandahang loob, meron ka ng plus 10 points sa langit niyan. Tsaka siguro yung susunod na magmamay-ari na ng NAIA. Si Boss Danding. Boss Danding. Si RSA. Si RSA. Balitaan ni RSA yan. Ako, baka swerte. Baka gawing GM yan ng baka airport. GM for maintenance and beautification. Yan ang kailangan natin. Kasi pag ganyan na nagpapakita, hindi araw-araw may makikita kang magandang loob sa paligid mo. Sipin mo, ng mga nakaraan ng ating nababalitaan dyan, pinitik ng taga-security Office of Transportation. Nilunok. Ninuya. Butit lang talaga. Hindi kinain. Hindi kinain sa Linda Celerio yung dalawang medya. Ewan ko na lang kung nilulununin. Ang kapal ng bilot ng mga dolyar. Diba? Dami. Dyan ba, meron ka bang binigyan ng dolyar dyan? Naku, dito may tumatak din. At tumatak yung DZRH sticker sa kanyang pribadong kotse. Yan kanyang kotse. Ito yung kapitbahay nila kay Deo sa kanilang probinsya sa Pinili. Naimbag na bigat. Magandang umaga sa mga nakikinig ng DZRH. Ayun. Anthony. Yes, sir. Si Albert Cabuya daw ito ng Las Piñas. Ay, Manong Albert. Oo, si Kuya Albert, nung pag-anunsyo nyo, nagja-jogging daw siya nung sa Molino. Nung pag-anunsyo, tumakbo na kaagad dito. Saan mo ididikit yung yung sticker? Para swerte. Kotse niya. Ayos. Dinikit mo na ba Manong Albert yung sticker? Patingin nga. Ito. Ayun, may kotse. Tama na ha. So markado ka na ngayon. Isa ka ng dugong DZRH. May kasamang coffee for two yan sa Katanyeng sa terminal. Siyempre. Siyempre. Diba? Palagi may pala to, Katanyeng coffee doon. Ayos. May kasama ng coffee for two. Kasama yan. Sabihin mo lang pangalan mo, sabay takbo. Maraming salamat, Manong Albert. Thank you sa pagsuporta mo sa DZRH. Okay, dahil sa lahat. Dahil tatay, ikaw amin pa nag-DZRH. Sino pa pa rin sa mga announcer tuwing umaga? Si Katonyeng, si Jerry Baha. Ayun, saka si Lakay. Jerry, eto meron kang 1,000 pesos! Woohoo! Maraming salamat, DZRH. Happy anniversary. Thank you. Ayan, tatay, dahil nag-jogging ka, pwede ka magpalit ng DZRH t-shirt, lalo ka po, Pogi. Salamat. Thank you. At meron ka rin DZRH grocery bag. Ayun. Tingnan mo nga naman na swerte. Nakikinig ka sa DZRH, Di ba? Hindi lang sa pamaraan na pwedeng makapulot ka. Ito, pwede kang swertehin umagang-umaga, di ba? Naka-tune in ka sa DZRH, nakikinig ka sa masayang untahan ng 2x2. Pwede kang magkapera, magpadikit ka lang ng DZRH sticker. Dito, pwede ka na mag-uwi ng papremyo. Maraming salamat sa Ilocos 999 ang frequency ng DZRH. 999 binaligtad. Pagkala ko sa Ilocos. Naimbag na alayo amin ita Paway kin Pinili ako. Ayun. Kabuya daw. Ayos. Kapitbahay niya doon sa Pinili. Yan sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. May chance pa kayong manalo. Magpadikit ng DZRH sticker sa susunod natin location. At manalo sa DZRH stickering promo. Ours number 6, Sherwin Bagaw, Faro, tuloy-tuloy sa pagbabalita
tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Thank you! Pangunahing balita. 7:16 ng umaga. Detalye ng ating mga pangunahing balita sa aming pagbabalik. Ano bang mangyayari? Ano mangyayari kay Rosalinda? At ano mangyayari dun sa pera? May nag-claim na ba? Kausapin natin si NAIA General Manager Eric Ines. GM, magandang morning! Magandang morning, GM! Magandang morning din, Katunying at Jerry. Opo. Okay. Ang saya naman balita nito, GM, sa dami ng nangyayari sa bansa natin, mga puro hindi magagandang balita, pero ito meron kayong isang tagalinis na nagpakita ng kanyang katapatan. Tama yun, Katunying. Natutuwa kami nung kahapon nung nalaman namin. Actually, nabalitaan ko rin yan dahil hindi ko namalayan. Ngayon, nakasalukuyan ngayon, tinitignan yung mga CCTV kung sino man ang nakaiwan at para mahanap namin kung sino man yung nakaiwan doon at ma-pinpoint na namin. Sa ano po ba ito, GM? Departure? Departure po. So paalis ng papaalis ng Pilipinas yung may-ari. Opo. Sa ilalim po ng mga silya na pulot yun na linis. Meron ho ba tayong restriction sa paglalabas ng pera? GM, may limit yan di ba? Meron po. Maliwanag po yan kung mahigit sa $10,000 ang dadalhin, ipagpaalam muna sa Bureau of Customs. Nako, ito, lagpas Lagpas ito, GM. Parang interesado, GM. Ano? Oo nga, sabi ni GM. Hindi, pero ang punto namin dyan, bawal man talaga. Kasi, yung area pagpasok, madedetect yan sa x-ray kapag sakaling mapunta ka ng final x-ray. Yes. Malamang kung yung nakaiwan dyan, either nakalimutan niya o talaga sadya niya, baka may kausap doon. So, sabi siguro na kunin mo dito, kaso, siguro, marami kasi CCTV sa area na yan. Oo, tama. So may possibility po pala na nalusutan lang yung x-ray? Hindi, napikit siguro yung x-ray. Maaari pong hindi pa dumaan ng final x-ray. Doon makikita yan sa hand carry. At dadaan ka sa walk-to detector. Nakakapain ka pa ng mga... may kakap pa yan. Hindi, teka muna. Saang lugar po ba mismo? Hindi ba kapag katapos mo ng immigration, meron na dong security, kasunod security check, GM? Yun na yung final. Final na yun. Pagkatapos po ng immigration, final security check po yun. Opo. Tapos pupunta ka sa pre-boarding departure area. Opo. Ay, nakita po yata ito sa South Wing. Pag South Wing mo yun, international po yun. Opo. Ngayon, hindi ko lang humatiyak exactly ang location kung saan nakita kasi pinapaalam ko lahat yung buong detalye para malaman natin. Ngayon, kasalukuyan naman, since last night, tinitrace na ng ating mga CCTV technicians. So, titignan na yung mga tapes. Opo. So, para ma-identify lang kahit papano. No? Yun po. Sakali ho, GM, na hindi na i-claim ng may-ari ito dahil gaya nga ng pananakot namin, baka may sagutin siya dahil hindi niya idineklara, sobra-sobra yung dala niya. Tapos bakit ang condemn actually magiging bakit sa medyas bakit sa medyas na madumi? So itinatago pwede talaga. naman sa medyas na malinis. Anong gagawin doon sa salapi? Anong SOP po sa ganyan? Kapag wala pong unang nag-claim doon at matagal na po, siguro bigyan natin ng isang linggo. No? Nakatago po naman pag pera, nakatago yan sa mga vault. Ngayon, kapag wala po yan, turn over na po namin sa Bureau of Treasury. Gano'n? Hindi ba pwedeng kay Rosalinda na ibigay? Ikaw naman nakakita, sa'yo na to. Hindi po. Bawal po kami bawal po sa batas yan. Actually, gusto rin namin, kahit doon pa po, gusto namin magbigay sana kahit papano yung mga nakahanap na malaking halaga. Pero bawal po daw eh. So, gano'n. Kahit bawasan lang ng konti, alam ba, ilang porsyento lang 10%. para doon sa finder.
Hindi pa po Bawal pala. Talagang bawal. Hindi, pero halimbawa, yung reward, pwede bang magbigay ng reward ang NAIA o ang MIAA dito kay Rosalinda dahil ang ganda po nitong paraan para mai-uplift ang image ng airport eh. Pwede po natin bigyan, pero personal na po namin bibigyan yan. At siyempre po, bibigyan namin ng mga tamang pangangailangan niya. Magagaling po sa amin yun. Kami na po magbibigay ang sapat. May balita ako na gusto ko i-confirm kasi may sakit daw yung nanay. Tinan mo na. May pagkakagastusan pa pala. Hindi pa kakakit nawawala pa yata yung nanay kasi may parang dementia. Hindi ko alam yun pero gusto ko lang malaman. Kaya kung talagang totoo man yun, kasi may marami nakapagsabi sa akin na may karamdaman yung nanay at medyo nawawala. Alam nyo, GM, kinilabutan ako dun sa sinabi nyo, seriously, dahil yun ang katunayan na pwedeng-pwede niyang itago, pwedeng-pwede niyang iuwi, pwedeng-pwede niyang gamitin sa kanyang personal na pangangailangan nito, pero hindi niya pinag-interesan ng pera. Yun nga po Yun nga po ang aking pinag-iisipan ko yan kagabi. Sabi ko, nakakatuwa naman tong taong to. Sabi ko, ito nabalitaan ko pa na ganoon parang pangyayari sa kanila. Kaya verify ng todo In fact, nagpapunta ako ng tao, pinapahanap ko yung address Akala ko GM, ang pinag-iisipan nyo kung ako kaya nakapulot nito Ganon din ang ginawa ko. Pero ganun, mahirap po yan. Mahirap sagutin no? Yung sagutin po yan. Kailangan. Ibang klase ho itong talagang si Rosalinda. Ilan taon na ho bang nagtatrabaho sa airport itong si Rosalinda? Yun nga po, lahat nga po kaya hindi ako makasagot ng tama kasi inaalam ko po yung buong detalye. Pero alam ko siya empleyado ng Dear John Services. Yun po yung contracted na cleaner. At yung bang $18,000 plus na yun nasa isang medyas lang? O? Dalawang medyas. Dalawang medyas. Dalawang medyas. Ito yung picture. Kayo po ba, hindi ba kayo nahihiwagaan doon? Ba't sa maduming medyas niya inilagay? Agad pumasok sa utak ko na ini-smuggle yun. Kung makita yun, kung talagang deklarado yun, nakalagay sa isang wallet, nakalagay sa isang envelope, nasasabihin mo sa customs, na meron kang dala, sasabihin mo yung reason kung bakit ka nag-debit ng ganong halaga. So yun ang suspecha nyo. Ito'y agad-agad po. Agad-agad na maaring ito'y pinupuslit, ano? Opo. Siguro nakita niya may stricto yung mga OTS natin doon, mga security natin doon, kaya siguro nag-isip. Malamang may tinawagan at siguro malamang ito theory lang po. Opo. Malamang may sinabihan nyo na dito, iwan ko dito, kunin mo na lang dito. Siguro, baka mamaya hindi nagkatugma yung usapan, naiwan, nakalimutan. Marami pong pwede mangyari. Ano oras po daw to na walis ni Rosalinda? Dinig ko po, bandang hapon po yan. Bandang hapon? Opo. Kaya yun nga po ang aking kino-confirm kasi ayaw ko nang magbigay ng detalye sa mga tao kasi hindi pa natin alam ng totoong kwento. Opo. So hindi nyo pa nakakausap si Rosalinda pero meron bang plano ang MIAA para po sa kanya? Meron po, kahapon pa lang po, nagplano na kami bago kami nag-uwian. Bibigyan namin parang binibigyan naman po namin lahat ng mga empleyado natin na nakakahanap ng mga ganyan ng parangal sa susunod na flag ceremony which is gagawin namin sa July 1st. July 1st? Monday po yun. Tapos nagpapakain kami usually, tapos binibigyan namin ng konting gift lang yung mga tao na binibigyan namin ng parangal. Pagka nabalitaan ni Ninong RSA yan baka sabihin ikaw na ang gagawin kong GM, Rosalinda. Integridad yung tao Kaya nga tama po. GM for maintenance. AGM. Okay na po yun. Opo. Importante po matulungan natin yung pamilya niya. Opo. GM, maraming salamat po. Thank you so GM. much. At yung ganitong mga klase na empleyado ang talagang dapat nating itinataas at ginagawang ehemplo sa lahat. Hindi lang ng mga ordinaryo empleyado, pati ng mga opisyal ng gobyerno. Thank you, GM. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Si MIAA General Manager Eric Ines. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Kasalukuyan pa raw, kumbatsero, na kinukumpirma ni Mel Magno
kung yung nawawala niyang medyas, kung nakita na. Ako nakita na. Yung nawawala niyang medyas. Naku, di natin naitanong kay GM kung ano ang gagawin doon sa medyas, ano? Kung ano, ito po kasing medyas ay madumi, kaya kailangan tong labhan. Ito pala pwedeng gamitin sa money laundering. Wag, kailangan mo nang imbestigahan yan. Yung amoy ng medyas at amoy ng paa nung mag-claim. Kailangan magtutugma. Yan ang pinaka-DNA test. DNA test. Alas 7:32 ng umaga, dahil sa selos, binaril ng lalaki ang kanyang girlfriend bago nagbaril din sa sarili sa Lemery, Batangas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Siriban, OIC ng Lemery Police Station, nangyari ang krimen sa loob ng tindahan ng biktimang si Minene Luwag, 50 anyos, sa barangay Magihan. Sinabi ni Colonel Siriban na gumamit ang suspect na si alias Edgar, 51 years old, isang truck driver, ng caliber 9mm pistol, at matapos barilin ng nobya, nagbaril din ito sa sarili. Nadala pa sina Edgar at Luwag sa ospital, ngunit idiniklara silang dead on arrival. Sinabi ng opisyal na matinding selos ang tinitingnan nilang motibo sa krimen. Makaraan lumabas sa investigasyon na gusto na ng biktima na makipaghiwalay sa boyfriend na naging karelasyon niya sa loob ng halos 10 taon. Napag-uusapan ng pera, naabo naman sa sunog ang pera na sana'y gagamitin sa pagpapagabot ng leukemia dyan sa Marilao, Bulacan. Nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay na pagmamayari ni Lazaro Francisco dakong alas 4 ng hapon. Tinangkapasanan ni Francisco na masagip ang mahigit 300,000 pisong naipon na pera na gagamitin sa pagpapagamot sa anak na may leukemia, ngunit hindi na nito nagawa ng gumuho na ang bubong ng kanilang bahay. Dahil umuulan habang nasusunog ang bahay ni Francisco, hindi na kumalat ang apoy sa mga katabing kabahayan. Mother, baka pwedeng mahanap natin to si Lazaro Francisco, yung nasunugan. Ang tindi ng sitwasyon niya, no? Ang paggamot niya ng anak niyang may leukemia, sana magawa natin ng paraan na makontak tong si Lazaro. Ayos, oo. Matulungan natin kasi kunya alam natin kung gaano kahirap yung pinagdadaanan, tapos biglang dumating petrahedya na to, kumbachero. Ay grabe. Siniguro ng Pangulong Bongbong Marcos sa publiko na nakahanda ang tulong ng pamahalaan ngayong panahon ng tag-ulan at nakaambang La Niña. Sa talumpati sa Surigao del Sur, sinabi ng Pangulo na may sapat na pondo at supply ng pagkain ng pamahalaan para ipamahagi sa mga mangangailangan. Umaasa ang Pangulo na hindi magdudulot ng labis na pinsala sa bansa ang La Niña, lalo na sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pa rin tinutugunan ng gobyerno ang epekto ng tagtuyot dulot ng nagdaang El Nino phenomenon. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakali man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit sa 100 lugar sa bansa ang posibleng malubog sa baha at makaranas ng mga pagguho ng lupa sa banta ng La Niña sa Agosto. Ayon kay DNR Undersecretary Jocelyn Marcos Fragada, tukoy na ng departamento ang high, moderate and low areas na posibleng makaranas ng mga landslides at pagbaha. Dahil dito inatasan ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang Mines and Geosciences Bureau at lahat ng field offices na tiyakin ang kahandaan sa La Niña. Hiniling na rin ng DNR sa mga local government units ang pagtuturo sa mga kababayan nila ng mga dapat na gawin sakaling mangyari ang mga sakuna. Alas 7:36, ginagali talaga ng China ang Pilipinas para mapilitan ang mga sundalong Pinoy na unang magpaputok sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea.
Ayon kay Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ito ngayon ang labanan dahil iniisip ng Beijing na papatol tayo sa maling paraan. Idiniin ni Trinidad na mananatiling nakasalig ang aksyon ng Pilipinas sa rules of engagement at sa international law. Magpapatupalaan niya sila ng mga hindi na tinukoy na pagbabago para matiyak na wala ng Pinoy ang masasaktan sa pambubuli ng China. Kasabay nito ang atas ng Philippine Navy sa tropa nito na huwag magpapaputok ng baril sa West Philippine Sea, maliban na lamang kung ito ay para sa self-defense. So regardless yung malaki o maliit, these are all missile boats, ang tanong is, hindi naman nila ginagamit. Because this will never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. Ang tinig ni Philippine Navy spokesman Roy Vincent Trinidad. Samantala, hihirit ang Senado ng full briefing sa DFA kaugnay ng malapiratang pambubuli ng China sa mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Chis Escudero, nakababahala ang lumalalang tensyon sa inaagaw na karagatan ng Beijing. Kasabay nito ay kasabay nito ang panawagan ni Escudero na magdialogo ang mga opisyal ng Pilipinas at China upang hindi na tumindi ang tensyon. Hinimok ng Senate President ang DFA na gumawa ng aksyon bukod sa pagkakasan ng diplomatic protest tuwing may insidente sa West Philippine Sea. Umapila rin siya sa AFP na pag-aralan ang mga alternatibong paraan sa paghahatid ng supply sa tropa sa BRP Sierra Madre. Susunod! Tito Koy! Yung pong deklarasyon na magiging leader na ng oposisyon si VP Sara kinontra ng Liberal Party. At sino ito? Sino itong dalawang aktres na naging mortal na magkaaway dahil sa isang gwaping, sa isang lalaki? Nung pang-araw, kahit may edad na raw sila, hindi pa bate. Talaga? Hindi pa sila bate. Dahil doon sa gwaping, ha? Iba talaga pagka-gwaping eh. Ang pinag-awayan eh. Meron nga akong siyang kilala, may kasama lagi, gwaping. Sa biyahe sa abroad? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:39 at Jerry Baha DZRH. Pangunahing balita. Magandang umaga kay Kuya Jeremiah Corpus ng Bureau of Fire Protection at congratulations din kay Manila Fire Marshal Banyaga. Ayun, pero Pilipino po ito ha. Pilipino. Kuya Jerry Espidillon, magandang morning. Tita Annabel Tapalya at kay Mang Tochi. Attorney Ronnie Heron, magandang morning. Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. 7:45 in the morning. Pasadahan natin ang mga balita ng ating RH reporter sa Metro Manila ngayon. Unahin natin si RH 5 Al Gonzales. Meron daw pong pinalawig na operasyon ng Quezon City Bus Service dyan sa Quezon City. Bakit? Hanggang kailan palalawigin? RH 5 Al Gonzales, Kaminbal! Area of Anthony, sa halip ng hanggang alas 9 lamang ng gabi, ay pinalawig hanggang alas 2 ng madaling araw o higit pa. Ito operasyon ng Quezon City Bus Service bukas, araw ng Sabado. Ito ay para magsakay ng mga pasahero na malaking bilang ng mga pasahero na inaasahan niya dadalo dito sa pagdiriwang ng mga LGBT sa Pride PH bukas dito sa Quezon City o dito sa Quezon Memorial Circle. Libo-libong bilang ng mga miyembro ng LGBT ang dadalo, lalo pat nasa 75 na yung bilang ng mga banda at mga sikat na grupo at performers ang bubuo sa concert festival na ito bukas. Batay doon sa atiso ng Quezon City Government, bago pa ang event ng alas 3 ng hapon bukas, ay meron ng isasagawang Pride PH Festival March. Magmamarchang mga ito simula dyan sa bahagi ng Tomas Morato
tatawid ng Quezon Avenue hanggang papasok na, tatawid ng EDSA, papasok dito sa may Quezon Memorial Circle. Particular na itong bahagi ng kanilang gate dito sa may Commonwealth Avenue. Batay sa abiso ng Quezon City Government ay magsimula ang event sa pamamagitan ng parkang ito. At bukod dito ay magkakaroon din ng Pride PH Festival Satellite Venue dun sa iba pang mga lugar dito sa bahagi ng Matalini Street, at magsisimula yung simultaneous march sa Malacasi Street, corner Matatag Street, papunta ng Isla Avenue hanggang Elliptical Road at papasok ng Quezon Memorial Circle. Naglatag na ng mga alternatibong ruta ang Quezon City Traffic and Transport Management. Katuwang din ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development. Ang Pride PH ay bahagi ng International LGBT Pride Day na inilalaan taon-taon ng LGBT bilang pag-alala sa anibersaryo ng Stonewall Riot. Ito yung isang violenteng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at mga gay rights activists noong June 28, 1969 ng Amerika. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ECRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pitpos. Ayun, thank you, Val. Metro Manila ngayon. Kailangan din, hindi lang rerouting ang dapat na gawin dyan. Kasi paano rerouting ang gagawin mo? Circle yan. Kung, at saka yung papuntang Commonwealth. Yan naman ang traffic eh. Wala naman ibang dadaanan kundi yung Commonwealth Avenue. Pwedeng maglagay ng flyover dyan. Kung may flyover. Siguro damihan yung mga mag-guide na ipasok ka agad yung mga sasakyan. Ang luwag naman ng Quezon Memorial Circle. Totoo. Pasok ka agad doon para Pasok hindi maka-traffic sa Elliptical Road. Alam mo, pwede kitang ma-recommend. Oo nga, sino ba nandyan? Tsaka may kinalaman ba yan nga sa All You Need Is Pride? ACS. All you need is pride. Alas 6 o alas 7:49 ang ating oras. Sa Cavitex C5 Link segment 2, dyan daw po sa Parañaque ay bubuksan na ngayon! RH27 Noche Kakas. Kami Noche! Jerry at Katunying, ngayong araw ay bubuksan na itong segment 2 ng C5 Cavitex C5 Link Sukat Interchange dito sa Parañaque City. At pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong opening ng C5 Link Sukat Interchange. Sa ngayon, nasa 2 kilometers, nagita 2 kilometers pa lang ka Jerry Katunying ang initial opening, at inaasahan na kapag nabuo ito, mabuo itong 7 mahigit na kilometro, ay magpapagaan sa daloy ng traffic yung mga pupunta ng Coastal Road, yung mga galing naman ng Sukat Road dito sa Parañaque, going to Coastal Road, yung papuntang Pasig, Taguig at sa Pasay, ay mabilis yung mapapaiksi nila yung kanilang travel time. So sa ngayon ay hinihintay na lang ang Pangulong BBM Jr. para masimulan itong pagbubukas, at mananiya rin 2 ground-breaking ceremony naman ang dadaluhan ng Pangulong BBM. Live mula dito sa C5 Sukat Interchange, mula sa Canada, sa Pilipinas, DCRA. Ako, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Ang mga kumpatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 9 na minuto na lang, alas 8 na umaga. Kinontra po ng Liberal Party ang deklarasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na leader na ng oposisyon si VP Sara Duterte matapos ito mag-resign sa gabinete. Sa isang pahayag, tinutulan ng LP ang pahayag ni Roque dahil hindi swak si Duterte sa mga prinsipyo ng oposisyon. Ayon kay dating Senador Laila de Lima, nakaangkla ang tunay na oposisyon sa accountability, transparency at tunay na pagmamalasakit
sa taong bayan. Sinabi ni De Lima na ang tunay na oposisyon ay inuuna ang kapakanan ng mamamayan, hindi ang pagpapalawak ng kapangyarihan, pagtatanggol sa isang wanted na religious leader at pagbubulag-bulagan sa pang-aapi ng mga dayuhan. Hindi na rin daw sila nagulat sa pagbibitiw ni VP Sara dahil alam nila na pakitang tao lang daw ang binuong unit team ng eleksyon para makuha ang boto ng taong bayan. Iba ang talim itong siya ng mga binitawan ni Secretary Laila Del Lima. Samantala, umapila si Pangulong Bongbong Marcos sa mga public servant na huwag sayangin ang mga nasimulan ng administrasyon. Sa talumpati sa Surigao del Sur, diniin ng Pangulo ang kahalagahan na matugunan ang mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Makakaansaan niya ang publiko na patuloy na magpapatupad ang gobyerno ng mga programa at polisiya na pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ng Pangulo ang pahayag isang araw matapos na magbitiw si VP Sara bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. Ng Pangulong Bongbong Marcos. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Ay, ka-check talay! Check Traviesa Talay. Magandang morning. Mga trabiesa dyan. At si Ka Aida Jimenez, may pilit na pinalalamig ng ang ulo ni Kasoji Jimenez. Bakit naman? Bakit? Galit na galit daw sa kanya at hindi daw makita yung isang pares ng marumi niyang medyas. Kayo ha? Inaangkin niyo pa ha? Medyas, Kasoji. Magandang magmarigaluhan siguro ang birthday boy na si Kuya Romy Anthony Peña. Ay! Kuya Romy Anthony Peña, happy Happy birthday. birthday. Okay ba sa inyong regalo? Medyas o panyo? At magandang umaga kay Kuyang Aris Ramos. Kuya Aris Ramos, magandang morning. Binabati lang din kumbatsero ni Mother Malu Cabral, si Governor Daniel Fernando at ang Damayang Filipino Party List. Birthday nila. Birthday nila lahat. Happy birthday. At Kuya George Manyo, magandang morning. At siyempre kay Kuyang Ray Manyo na laging nakikinig sa 2x2. Welcome back pala kay Kuya Art Fermin na pumapasyal dito sa atin. Ano ba yan? Family Week? Parang maaga napaaga yata Napaaga. Buti na lang. Sana galing sa Japan. Alam niyo naman. Fukuoka ba? Sa Hiroshima yata Hiroshima. Kuya Art Fermin at kay Ate Alice Fermin. Magandang morning. Arigato. Domo arigato. Gozaimasu. Ayan. Nasa Japan siguro si Budget Secretary Mina Pangandaman. Oo nga, may nakita akong picture kasama si Edward Scissorhand. Secretary Pangandaman, si Edward Scissorhand ba yung kasama mo? Parang pilit na pilit. Parang pinipigil ni Secretary yung tawa niya. Samantalang si Secretary Ralph Recto nakatawa. Secretary Mina, ilabas mo yung ipin mo pagka nag-average ka. Marami daw silang mga magandang balita mula dyan sa Japan. Siyempre, ang mga Japanese investors, sobrang laking tulong sa Pilipinas niyan. Ayan. Ang nagpapahiram sa atin, ang JICA. Ayan. Laging kapartner natin sa mga foreign assisted projects, lalo na ng DOTR at DPWH. At siyempre, yung kasabihan na, Japan! Sagot sa kahirapan! Sino ba tong dalawang actress na pinag-aawayan pa rin daw hanggang ngayon? Ang isang lalaki. Hanggang ngayon? Na dekada na ang nakalipas nung sila tuhugin ito. Puso ko yung Sino ba tong mga itong Antindi namang samaan ng loob na yan? Samantalang may kanya-kanya na kayong mga buhay. pamilya. Alamin nga natin ang latest mula kay Move on na. Kay showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas
at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka-Jerry. Well, tama kayong dalawa. Dekada nang nakakalipas pero hanggang ngayon ay matindi pa rin ang sama ng loob at hindi pa rin makamove on ang dalawang actress sa kanilang pinag-awayan noon. Well, may kanya-kanya na silang pamilya ngayon. Pero hindi na sila in love dito sa lalaking ito na minsan isang panahon ay naging bahagi ng kanilang buhay at pinag-agawan nila. Talaga? Oo. Ito ang isa sa mga kwento ng isang taga-showbiz, isang napakagandang actor sa showbiz, kung bakit napaiyak ito. Dahil noong mga panahon na yun, ay hindi daw niya talaga malubos maisip na pagsasabihan siyang anaconda, ahas, mga agaw. Grabe. Uy, grabe. Hanggang ngayon, grabe. Yung kapwa niya artista na kaagaw niya? Oo, nasakit pa rin sa loob niya. Tinanong nga natin siya kung anong pakiramdam mo. Sabi niya, nakalimutan ko na, pero kapag alaala ko, ay talagang nadudurog ang puso ko dahil hindi ko akalain na makakarinig ako ng mga ganong salita. Ahas! Aas! Kung kapampangan, aas! Aas ka! Best friend pa naman kita, inagawan mo ko. Oo. Ang nakakatawa, pinag-agawan nila yung isang lalaki, pero ang pinakasalan ay iba. Gano'n. Hank ba yan, yung lalaki na yan? Guwaping ba yan? Guwaping? Oo, guwapings na Kami ang mga guwapings. Oo. Guwapings na guwapings ito. Pero yung dalawang actress, masaya na rin naman sila sa kanilang mga partner. Kaya na kapag naaalala ni actress, yung mga masasakit na salita, talagang napapaiyak ito. Ang naturang bida sa atin, sino daw, ano daw? Ayan, ang initial ng kanilang name. Ang initial ng kanilang name, ay una sa alpabetikong Pinoy. Ayan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Ay, ating Annabel Tapalya, magandang morning! Magandang morning! Baka gusto mo na magpalit ng bubong, ha? Ating Annabel Tapalya. Sabi kay Kuya Toyvi, baka may mga tumutulo dyan. Sa inyong kondo. Palitan nyo, buong kondo. Buong kondo. Buong building. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na! Oy, magandang morning kay Kuya Obet Imperio at kay Director Dennis Ayag. Nabati kayo ni Kuyang Boy Fabian. Kuyang Romel City, magandang morning. Nakita na naman natin, nadalas ang pagtatagpo, pagkukrus ng landas namin. Parang may ibig sabihin na parang ang dating pumunta ka na nga muna sa ASEA at magpahangin ka. Napakaganda dyan sa ASEA at lalo na kung pagpunta mo dyan, nakasakay ka sa all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with your family or barkada. Fuel efficient po ito at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Swabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Ano pa iniintay nyo? Test drive na! Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Punta lang sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. Oy, tuloy-tuloy pa rin hanggang malapit na. July 31 ang deadline ng photo contest ng PAGCOR. Yung pagsasubmit ng inyong entry. Hanggang July 31 na lang yan. Sayang naman. At libre ho yan. Libre ho. Walang sinisingil. Kasi may kumalat na meron daw fee. Wala hong fee yan sa pagpapadala ninyong entry. Anong team? Harvest Time. Harvest Time. Ayan. So, submit nyo na po ang inyong mga entry. Harvest Time na photo contest ng PAGCOR. Ang dami pong mapapanalunan yan. Limpak. Nasa lapi. Uulan po ng naggagandahang kandidata mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pangalawang araw ng Aliwan Fiesta 2024.
Ito yung Reyna ng Aliwan Pageant Night. Tunghayan po natin ang pagpapakitang gilas ng mga kandidata sa Day 2 Reyna ng Aliwan Pageant Night na gaganapin sa Aliw Theater alas 7 ng gabi. Makakasama din natin ang Filipino singer-songwriter mula sa The Voice Philippines na si Daryl Ong para haranahin ang mga kandidata on stage. Yun. Exciting ito, kaya naman, see you there! Tara na! Flash Report! Flash Report! Kumpachero, meron tayong... Ay, flash abangan report. po mamaya, meron hong... ganon. May kababayan pala tayong kasama sa mga namatay